Masaya't nakabalik kayo sa gawain. Amen. No? We don't want to miss Jesus on the Lord's Day. Amen. And we are here because we love Him. Mahal niyo ba ang Panginoon Diyos, mga kapatid? Amen. No? Tingin lang tayo sa Panginoon, no, mga kapatid. At ako naniniwala na hindi sayang tong ating ginagawa. Amen. At ang Panginoon Diyos, He deserved the best from us. And tayo pa magsisimula na. Tingin tayo sa mga musician. At sila po itutugtog sa Diyos. Ang title po is No Cross, No Crown. Amen? Alam niyo po, yung ginagawa nating pagpapagal ngayon, balang araw, magiging reward po yan. Amen? Hindi sayang yan. Kaya patuloy lang tayo sa Panginoon. Makinig po tayo.
Amen. Isang magandang hapon po muli sa bawat isa at welcome po sa ating Gospel Hour Service. Masaya pa po ba ang lahat? Nakabalik tayo sa bahay sambahan ng Panginoon. Say amen. Amen. So tayo lahat po yung magsitayo. Let's once again worship the Lord this evening. Let's open our songbooks to page 731. Page 731. Let's sing the first, second, and the third stanza of Onward Christian Soldier. Amen. Let us sing this all together now. Onward Christian Soldier. All together now. Sing. Onward Christian soldiers, marching as the bar, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master lives against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. On a second now. At the sign of triumph, Satan's host doth flee. On men Christian soldiers, on to victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Christians, lift your voices, loud your anthems ring. All together now. Onward Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. On the last, like a mighty army, moves the church of God. Christians, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in open doctrine, one in charity. All together now. Onward Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Amen. Please remain standing and let's call Brother Nilo for the opening prayer. Amen. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Dakilan Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Lord, thank you pong muli sa hapong ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat, kalakasan sa aming mga panalangin, Lord. At sa hapong ito, Panginoon, I pray na sa patuloy hiling namin, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagsambang muli, Panginoon. At inaalala namin, Lord, yung mga kasama pa po namin na wala pa po dito. I pray na makasama po namin sila, makahabol po namin, Panginoon. At sa hapong ito, Lord, hiling namin, pasamahan niyo po kaming patuloy sa aming pagsamba, Panginoon, ang aming awitan, ang musician at lahat ng aming ginagawa, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, ay nawa po ay maging mabango sa inyong harapan ang aming pagsamba sa habang ito, Panginoon. Pinipray ko po ang buhay ng aming pastor, Panginoon, patuloy na mag-ingat sa kanya, wisdom, karunungan, Panginoon, at sa buong pamilya niya, Panginoon. Ganoon din po sa lahat ng mga nandito, Panginoon, sa silid na ito, maging sa lahat ng member, Panginoon. Pagpalain niyo po ang hapong ito, Panginoon. Ingatan niyo po kami at gabayan, Panginoon. Ikaw po ang aming maitaas. At patawad po sa aming nagagawang mga kasalanan, sa aming isip, salita at sa gawa. Tama niyo po lagi ang aming puso sa aming pananampalataya. Ito na pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Let's once again lift him up together. Let's open our songbooks to page 372. Page 372. Let's sing all three stanzas of Our God Reigns. Amen. Let us sing this wonderful song, Our God Reigns. All together now sing. How lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news, announcing peace, proclaiming news of happiness. Our God reigns.
together now. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. On the second now. We had no stately form, we had no majesty that we should be drawn to Him. He was despised, and we took no account of Him. With the Most High, all together now. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. On the last. Out of the tomb, He came with grace and majesty. He is alive. He is alive. God love us so. See here His hands, His feet, His side. Yes, we know He is alive. Come on, church. Amen, church. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Amen. At para po sa ating huling awitin, page 526. Page 526, let's sing the solid rock. Amen. Let's sing the first, second, and third stanza of the solid rock. On the first now, ready, sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest spring, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On the second now. When darkness veiled His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. All together now. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On the last. His heart is calm and His love support me in the welling flood. When all around my soul is with, my anchor will stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. And all God's people says, praise the Lord. Let's call our pastor. Amen. Salamat, Brother Jaire, no, for that gandang pagpapaawit sa Diyos. Amen. Ang Panginoon, no, siya po ang ating solid rock. Amen. At sa Kanya po ay pag tayo'y tiwala sa Diyos, ang buhay natin ay hindi lulubog. Amen. All other foundation, no, ay mahina. No? The strongest foundation is no other than the Lord Jesus Christ. Amen. Now, diretso na po ko sa, may mga bisita ba? Do we have a visitors that dapat i-acknowledge? Meron ba, Brad? Meron ba tayong bisita? Okay, so wala. So sige po, ako'y didiretso na sa ating mga paalala. So mamaya po, after the service, ay prepare po ang mga BI sa exam nila, no, for the subject of Prophecy 4. Amen? So BI student, naka-ready na ba kayo sa exam mamaya? No, so sana nag-aral kayo, no? And that is ginawa na ng mga teacher nyo yung duty namin, pero gawin na niyo ang duty nyo bilang
mga estudyante sa pamamagitan ng pag-exam. Amen? Pag-aaral. So mamaya po yan. And then sa ating GLBI this coming week, no, this coming Tuesday, ay men only, no, ang subject ay homiletics, no, the art of preaching. I will be your teacher. Diyan po ay pag-aaralan natin mga men, no, kung paano po maggawa ng preaching outline, no, and then yung mga ethics, no, at yung mga bagay, no, na tuturo ko, no, paano gumagawa ng isang outline na organisado, no, mula diyan pag-aaralan natin mga introduction, amen, mga yung body of the outline, no, pati sa invitation. So paliliwanag ko. At sana yung mga kalalakihan na naka-enroll, huwag kayong mawawala dahil homiletics is a major subject, no? Required po yan. Kaya sa Tuesday, mga men, sana pasok kayo. At kahit dun sa mga kalalakihan na interesado, no, join us in Zoom meeting. And then on Thursday naman po, mga babae naman, ang subject ay ang Christian woman, no? Teacher naman ninyo ay si Mrs., no, this coming Thursday. Okay? And then sa Wednesday night prayer meeting, church, huwag kayong mawawala. Ang ganda ng topic natin, ganda ng subject natin sa Wednesday. Ano po ang ating subject dyan? That God is faithful, no? At yan po ang subject natin, no? Ang topic this coming Wednesday, the faithfulness of God. So sana mga members, kung naniniwala kayo na ang Diyos ay tapat, ay maging tapat din tayo sa Kanya. Amen? This coming Wednesday po yan ang prayer meeting. Then on our calendar po, mga kapatid, no, next week po, April 26, we will have our recognition Sunday. No? So yung pong mga magulang o yung mga estudyante na may mga academic achievement at or nag-move up, no, from level, ay sabihan nyo lang po si Mrs. para po sabay-sabay, no, this coming Sunday ay i-recognize natin, no, ang ating mga effort ng mga anak natin na nag-aral ng mabuti. Amen? So, yan po, next Sunday po yan. And then, next week po ay Sports Fest na, no? At pag-pray natin to, no, holiday po ito, wala na po itong pasok. At ito sa leadership ni Brother Sean, no? Any question, ay lapit lang kayo kay Brother Sean. Ating venue po ay sa may Margal Sports Center, no, sa Cambaog. At alas 8 ng umaga ang simula. Diyan kasi alas 6 no, napakaagad mo. 8 lang, no, 8. Brad, paki-correct, no, 8 ng umaga ang start hanggang 6 p.m., no. So potluck po tayo. Kanya-kanya dala ng pagkain, no, lalo na po yung sa lunch, no, para at least ready po tayo, wala nang alisan doon sa venue. And observe yung proper apparel, no, modest apparel. Ladies, palda tayo, and then men, short tayo, basta yung short natin ay knee-length, okay? Yung mga jersey na mahaba, no? And then of course, rubber shoes at extra, dala na rin kayo ng extra t-shirt, no, para pagka sobrang pawis, may pampalit, no? And magdala ng towel. Wow, kala naman taga mapapawis no? Siyempre, nakakapagpawis ng nakabangko ka lang, ha? Di ba? Kaya dala po tayo ng mga bagay na yan. Enjoy lang ito, no? Enjoy lang. At dala-dala lang tayo dito ng mga, yung mga ingat lang, no? Lalo na yung mga kabataang tulad ko, no? Yung mga buto natin, ingatan natin to, no? At May 1 po yan. Excited na ba kayo dito, mga kapatid? No, join us, ha? At ito'y fellowship, hindi ito talaga tournament, no? At ang mga taga Laguna, sana mauna tayo kaysa sa taga Laguna, ha? Baka maunahan pa tayo ng mga taga Laguna sa venue, no? So please, no, be on time. Doon tayo magkikita sa Cambaog, okay? Then next po ay ang ating MGBC Swimming Fellowship, okay? So church, sama kayo dito, ha? 600 lang yan, mura na yan, no, per head. At yan po ay kasama na dyan yung ating yung resort, yung entrance natin sa resort, yung tutulugan ninyo sa resort, tapos 3 million, no? Dinner, kasi papasok tayo ng
1 p.m., no? Pakilagay nilang Brother Gayus. Ang pasok natin ay 1:00 ng tanghali, no? So mag-lunch na kayo, and then pagdating doon ay i-assign kayo sa mga bawat tutulugan ninyo, and then may devotion syempre, and then mag-enjoy lang po tayo, no? So swimming fellowship tayo dito. Sana sumama kayo mga member para sa oras na ito makapag-unwind din po tayo. Amen? Alam ko, mainit ang panahon, and maybe some of you ay stressed na din. Siguro ay timely, no? Kaya niloob ng Diyos magkaroon tayo para magkaroon tayo ng medyo light, very light lang, no? Na fellowship, at babad tayo sa pool, and doon lang tayo magtawanan, no? Doon natin ilabas ang ating mga frustration sa mga kasama natin, dumulunodin, no? Pagkakataon na ito. Amen? At biro lang, no? So, overnight, no? 2 days and 1 night. Okay? Sama kayo, ha? Amen? So, sa inyo, kahit wala ka pang pera, pero pinagpipray mo, sana makasama ka sa swimming natin, pakitaas ang kamay. Ayan, nakita ko yung mga kagrupo ko sa kating ko, nagtaas agad, no? Mga kating ko, dala kayo ng mga paborito nating pagkain, yung mga kakanin. Okay, no? At sumama kayo at magpalista na first come, first serve tayo, no? I hope that you will come. Pag-pray ko ba, i-bless tayo ng Panginoon. Then next po ay ang ating Mother's Day, no? So Mother's Day po, May 10, mga member, no? Sabay-sabay nating bigyan ng special tribute ang lahat ng mga nanay natin. Amen? So, May 10 po yan. Mag-invite tayo ng bisita dito sa May 10 on our Mother's Day special. Okay? Then next po ay ang ating youth camp, no, sa Batangas. Nung kahapon lang nag-message si Pastor Ramil, ang Laloma. At meron na silang QR code, no, for registration. So yung mga interesado, no, I need your final list, no? Kasi i-register ko na kayo, no, sa youth camp, no. So 1.8 po 'yan. Nandiyan na lahat, pati gasoline natin going to Batangas, back and forth. Ang gagawin na lang ninyo, sasakay na lang kayo diyan, mga kapatid, sa van. Diretso na tayo sa Batangas, no. Yung iba doon pa sa Laloma mag-meeting, no, pero magmi-meet. Pero tayo po, since mayroon naman tayong hiwalay na transportation, so sa L3 kayo diretso na, no. And Brother Nilo will be the one, no, bringing you there, no, sa campsite, no, May 11 to 14, no. Balita ko maganda daw yung yung campsite, no, maganda, no, at bagong-bago, no, bago lang, no, siguro mga 30 years ng dati level lang, no. Bago lang yung no, sama kayo dito, okay, ha, sa youth camp, no. Maka-fellowship natin ang Bama churches, no, maka-fellowship yung ang Tagalaloma, okay? So May 11 to 14. Simulan niyo nang maghulog, no, dito sa campi ninyo. Okay? Then after that, no, ay yung ating music workshop, no? So yung pong sasali sa music workshop, no, kayong mga musician, no, don't stop learning. Amen? Patuloy pa rin, no, magpa-train pa rin kayo sa mga mas marunong sa inyo, and para sa gano'n ma-enhance natin ang ating mga spiritual gift, no, lalo na sa larangan ng music, no. So 5 araw po 'yan, no, 5 araw, Monday to Friday, and then most likely baka Saturday yung recital, no. At ito ay spearheaded with Sister Nicole, itong music workshop. Okay? So please pray for that. Ako naniniwala kung kalooban ng Diyos 'yan, God will provide. Amen. At ito ang pinakamagandang investment, mga magulang, no, mag-invest tayo sa buhay ng ating mga anak this summer para wag naman pong masayang, no, yung kanilang bakasyon na sila nasa cellphone lang, nakababad lang sa cellphone, at kung ano pang mga natututunan nila. Mas maganda na dito natin sila idalin dito sa mga activity na ito na of course, no, kasama ang Word of God. Okay? So please pray for this event para po sa ganun maging worth ang ating bakasyon ng mga anak natin this month po, mga kapatid. Amen? Then, dako na tayo sa ating offering, no po, yung ating promised land, no? Gaya na sinabi ko kanina, no, nasa 133,000 na po.
no, as of first week of April, no. Ayan na po yung pera na pumasok sa Promised Land, 133,000 pesos as of first week of February. So, April. So, sana tuloy-tuloy lang nating hulugan ang ating Promised Land commitment. And then, yun din pong ating tawag dito, yung pastoral care po pala, no? Every 20th yata, no? So, paparemind din po si Sister Neris, no? Yung inyong mga pastoral, no? Tomorrow na po ang deadline. Tomorrow is Monday, no? So, you can also isabay na mamaya sa offering doon po sa mga hindi pa bayad ang kailang mga pastoral. Pero doon po sa bayad na maraming salamat sa inyo from the bottom of my heart. No, it's a big help for me, no. So salamat po, no. And then yung pong ating faith promise, no. Simula na po ng ating i-apply na po natin yung bago nating faith promise, no? At ang ating pong bagong monthly ay nag-increase ng 10%, so 130,000 na po. May amen po. Masaya ba nag-increase tayo? Amen, no? Alam mo, church, no? Kahit po yan konti, okay lang. Ang kailangan lang, consistency. Okay? At implemented na po, no? Yun ang babayaran natin sa mission po ay yung ginawa natin last week. Okay? Pero doon po sa hindi pa bayad for the last cut-off, no, ay sana ay ihabol ninyo. Pero ngayon po ay simula na ang pagpasok ng ating bagong faith promise commitment. Church, nag-renew ba kayo ng faith promise ninyo? Amen, no? So yung hindi pa nag-renew, please, no, mag-renew kayo para ma-update, para kung madagdagan pa yung 130, ay praise the Lord for that. Okay? And then, syempre, church, lagi tayong tinuturuan ng Panginoon na pag tayo'y tumatanggap ng mga blessing, anong una dapat natin ibalik sa Kanya? Pakisigaw mga member? Tithes. Nagtitithes ba kayo mga kapatid? No, huwag nating nanakawan ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Kaya nga, even Prophet Malakay, he could not believe. Sabi niya, will a man rob God? Isa question mark. No, sabi ni Prophet Malakay, pwede ba yun? Ninakawan ng tao ang Diyos, no? At ang tao doon is mga Christian eh. No, pero sumagot ang Diyos, yes, yet you have robbed me. Sabi, wherein, sabi niya, in tithes and offering. Kaya sana church, maging faithful tayo sa tithing, tuparin natin ang ating mga pinangako sa Diyos. Tayong lahat ay tumayo, tawagin ko ali ang ating song leader, ushers. Hali po tayo dito sa harap, no? Let's sing one song, and after this, let's give our tithes and offering. Let us sing the third stanza of Showers of Blessing. All together now sing. There shall be showers of blessings, send them upon us, O Lord. Fountain of soul refreshing, come and now honor your word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Amen. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Yumuko tayo, hilingin natin si Brother Joseph, pagdasal ang ating offering. Tayo po yung manalanas. Pray, Panginoon, sa hapon, Lord, na nakabalik po kami sa inyong panampan. Nagpapasahan po, Panginoon, sa buong araw na pag-iingat niyo po at sa biyaya na bigyan po sa amin sa araw na ito. At nawa, Panginoon, patuwan niyo din po kami, Lord, sa aming nagawa namin pagkakasata sa inyo. Itama niyo po sa namin, Panginoon. Bako po kami, Lord, magbigay ng tithes and offering. At Lord, sa mami as the preaching of the God, kayo pang mausap sa amin yung Spirit, po niyo po puso namin. At manawa po namin yung mensahe na papatay niyo po sa amin. At kayo, Lord, bless po yung buhay namin, Pastor. Bigyan po siya ng kalakasan at Lord sa kanyang family, protection din po at good side. Lord, at ito po ang dalangin sa Panginoon. Amen. Amen. Tayong lahat ay mga kapuna po, tayo magbigay sa gawain ng Diyos.
Let's call the choir. Amen. Salamat, choir, no? At worthy ang Panginoon, amen? He is worthy. Karapat-dapat ang Panginoon, no, na bigyan ng pinakamataas na atensyon, amen? Bigyan ng pinakamataas na pagpapahalaga, no, at pagmamahal ang Panginoong Jesucristo, amen? At dala nyo ba yung Bible nyo, mga kapatid? Amen. Tayong lahat ay tumayo, dadako na tayo, no, sa pinakamalagang bahagi ng ating pagsamba, ang pakikinig sa Word of God.
Tutuloy natin ang message kayo ng umaga. Na-bless ba kayo kayo ng umaga? Amen. No? John chapter 20. Open your Bible please sa John chapter 20 at basahin natin ang salitan, ang verses 24 hanggang 29. So ako po ang magbabasa sa 24, kayo po sa 25, and then on the last verse, verse 29, we will read all together. At kung nandiyan na po kayo, pakisigaw ang malakas na amen. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. And after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood on the midst and said, Peace be unto you. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. 29, everybody now. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Amen? So the title of the message tonight is, itutuloy natin yung message kaninang umaga, Don't miss Jesus on the Lord's Day. Amen? No? Sana wag niyo pong imimiss, no, ang Panginoon, because no, malami ang namimiss mo o nawawala sa iyo kapag hindi ka nag-church. Amen. Wag mong mamaliitin na okay lang, hindi ako magsimba. No, akala mo ay walang nawawala sa iyo, pero as we study kaninang umaga, may nawawala ba? Marami, no? Maraming nawawala, no? Una yung kapayapaan, no? The peace, no? Yung proof, no? Maraming mga tao hindi naniniwala sa Diyos kasi sabi, wala naman nakakita sa Diyos eh. Kaya hindi sila nagsasamba. Kaya nga yung mga tao sa labas na nagugulat, bakit nagtitipon ng Metrolite? Sino pinupuntahan nila doon? At tayo alam natin na may Diyos. At ang proof na may Diyos ay yung mga anak niyang nagsasamba. Naniniwala ba kayo na may Diyos? Yes, no? Kaya nga yung pagsamba mo, it proves that there is God. Amen, no? It proves that there is God. And then the purpose, no? Ayaw natin mawala tayo sa right purpose. And then the presence, and of course, we show our priority. So itutuloy natin ito, mga minamahal. At karapat-dapat ba na ang Panginoong Hesus ay sasambahin, especially sa araw ng Panginoon? Amen, no? So tayo po ay yumuko at manalangin. Father God in heaven, Lord, once again, Lord, ay nagpapasalamat kami, Lord, that we can gather together to worship you, Lord. Lord, nandito kami muli dahil sa iyo, dahil mahal ka namin. And we don't want to miss you, Lord, especially on the Lord's Day. Panginoon Diyos, ito pong aming ginagawa ay upang ipakita sa buong mundo na karamihan sa mga tao ay binabaliwala ka, hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Pero Lord, ang pagsambang ito ay pagpapatunay na mayroong Diyos, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po muli ang iyong mga anak, Lord, na kahit nakasamba na po kami kaninang umaga, ay masaya pa rin kaming bumabalik dahil ayaw naming mag-miss ang mga blessing na inihahanda niyo po sa iyong mga anak na nagmamahal at nagtitiwala sa iyo. Lord, pagpalain niyo ang buhay namin, kausapin niyo kaming lahat, tulungan niyo, Lord, ang iyong lingkod. Ikaw ang magbigay sa akin lagi ng karunungan as I preach your word. Ikaw lang ang maitataas, hindi po ang sinuman. Holy Spirit, kayo po ay aming binibigyan ng freedom na makakilo sa puso namin at i-convict nyo kami as we listen to the Word of God. Lord, help us to be humble always. Magpakumbaba ang bawat isa, Lord, dahil alam namin, Panginoon, ikaw lang ang karapat-dapat sa oras na ito. Maraming salamat, Ama. Ito na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay makakaupo na po, no? So the costly mistakes, no? Ito po, pag sinabing costly mistakes, yung pinakamalaking pagkakamali. May amen po ba yun? No? Napakalaki ng pagkakamali ng isang Kristiyano na pwede namang magsimba pero hindi nagsimba. Amen. Napakalaking pagkakamali.
no? At dito sa record natin, no? Si Thomas, no, ay sabi sa 24, no, ay was not with them, no, when Jesus came. Imagine, no, on the first day of the resurrection, nakikinig po ba kayo? In the very first hour of resurrection, no, what a tremendous blessing na nakita ng ilang disipulo ang Panginoon sa very first hour of resurrection. Mambira, siguro lahat tayo, ibibigay natin ang lahat. Maranasan lang natin itong pagkabuhay na muli ni Kristo. Amen? At lahat ng disciple ay nakita ang unang Resurrection Sunday. May amen po ba yun? Di ba? Except kanino po? Kay Thomas. Na-miss niya ang Panginoon. Amen? What a very costly mistake. Napakalaking pagkakamali na ginawa ni Thomas. Amen? At yan ang isang bagay na tinuturo ng Diyos sa atin, napakalaking pagkakamali o kasalanan na ikaw ay nakalimot sa Diyos sa araw ng pagsamba. Amen? You're missing the Lord Jesus Christ, no? On the Lord's Day. Kaya nga, ito yung ating itutuloy. So, kung kanina, point number 1 is costly mistakes, point number 2 will go now, the collective mission. Amen po ba yun, no? The collective mission. Ano pong sinabi sa verse 25, no? Sa unang phrase ng verse 25, and the other disciples, therefore, said unto him. No, I love this statement, no? Sino po ang nagsabi kay Thomas na nakita nila ang Panginoon? Si Peter lang ba? Si Juan lang ba? Anong sabi po sa talata? Lahat ng disciple. I love this statement, no? Na lahat ng disciple ay pumunta, no, kay Thomas. And this is a very powerful display of Christian love. Amen. Alam nyo, kung mahal natin ang kapatiran, ang tinuturo ng talatang ito ay yung sana, pag meron tayong kasamahan na nawawala sa gawain o sa kalooban ng Diyos, sana lahat tayo sama-samang nananalangin sa Kanya. There must be the collective mission. Amen. No? Na kung saan, sabi ng talata, the other disciples, plural, lahat daw ng disciple, in-approach si Thomas at sinabi, Thomas, nakita namin ang Panginoon. At anong ibig sabihin ng talata rito? Lahat ng disipulo, ini-encourage si Thomas na bumalik sa Panginoon. Ay sana yan din ang isang bagay na maging collective mission ng Metro Light Gospel Baptist Church. Kapag may nakikita tayong kapatiran na nangihina, nang lulupaypay sa pananampalataya, sana ikaw at ako'y nalulungkot na apektuhan at may gagawin tayong paraan para sila ay mahimok natin bumalik muli sa Panginoon. That must be the collective mission of the church. That is one of the ministry of the church. Be an encourager. Hindi porke kayo nakasamba, wala kang pakialam sa mga ibang kasamahan natin. Ayaw nila, pakialam ko sa kanila. Basta ako, malaga, sisimba ako. Mga kapatid, dapat magsisimula sa tahanan. Amen. No? Kayong mga mister, no? Pagkahalimbawa, wala yung anak mo, wala si misis. Sasabihin mo, sweetheart, we have seen the Lord. Amen. No? That is not a word of pagpapahiya. It is a word of what? Encouragement. Amen. That must be the collective mission of every member of the church. Amen. No? Kaya nga dito sa collective mission, letter A, under that, makikita natin they were unified in their response. They were unified in their response. The Bible says the other disciples, meaning it speaks about the whole disciple, approach Thomas. At napakaganda na makita ng Diyos ang pagkakaisa sa kanyang iglesia. Napakaganda na makita ng Diyos na nagkakaisa tayo, na tayo po ay nagmamalasakitan. Huwag sana dumating tayo sa punto na nagkakanya-kanya na po tayo dito. Amen? Kung merong nawawala, why don't you pray and pay them a visit? Amen? And encourage them. Brad, sis, sayang, ang ganda ng mensahe. Ang ganda, nakita namin uli ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. Sana kapatid, ikaw din ay sumamba. May amen po ba yon? Kaya nga, napakaganda na meron tayong collective mission, no? Sa pamamagitan na unified ang ating response. Psalms 133 verse 1. Ano pong sinabi?
Sa Psalms 133 verse 1, tinan niyo po ang sabi, mga kapatid, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ang simbahan ay parang isang pamilya. Pag kulang, dapat hinahanap. Di ba? Hinahanap. Kaya ako bilang pastor, bilang spiritual father ninyo, huwag niyo sanang masamain. Pag kayo'y nawawala, tinatanong ko kayo. No? Kasi parang isang tatay sa bahay. 'Di ba? Pagkakain, 'di ba? Oras ang kainan, pag may nawawala, papatawag eh. Tawagin mo yung kapatid mo, sabihin mo kakain na. Amen po ba 'yon? Kasi pag wala siya, at siyempre nandoon si Giyo, wala pa yung kapatid, sigurado ubos na 'yon bago makabalik. Di ba? Ito, sige. Joke lang, Brad, di ba? Siyempre, kakain eh. O, ang sarap ng ulam. Now, alam nyo ba, pagka nasa church, para tayong kumakain dito? At ano pagkain natin? Salita ng Diyos. Di ba? Sarap ng title, pambira, kailangan ko to. Siyempre, sayang wala si brother, sayang wala si sister. Amen. That must be the collective mission of the church. We must be unified. No, as much as possible, let us pray that all of us will be here. Amen po ba yun? No? And that is one of the first things, no, na after ng service, the first service on the first Resurrection Sunday, anong ginawa ng mga disciple? They visited. Nakikinig po ba kayo? No? Yung verse 25, ang setup nito, mga kapatid, pumunta sila sa bahay nino po ni Thomas. Nakikinig po ba? Puntahan nila. They were collective. There was a collective mission. They were unified in their response. Imagine, hindi lang si Peter, hindi lang si John, hindi lang si Matthew, ang hindi mag-isang pumunta. Hindi. The Bible says, according to verse 25, lahat after the church service, pinuntahan yung wala. Hindi para pagalitan, ha? Para i-encourage. May amen po ba? That must be our response, mga kapatid, no? Na, di ba, sabi ng mga disciple, sayang, it would have been much better kung nandito si Thomas. May amen ba yun? Di ba, dapat ganun din ang attitude natin? Sayang, sana nandito ang mga kapatiran. Sayang, sana kumpleto ang pamilya ko. Sayang, sana nandito yung asawa ko. Sayang, nandito sana yung anak ko. May amen po ba yun? Huwag tayong masasanay na ang iba'y nawawala na ng matagalan. Amen po ba? Nakakapanginayang, no? Ikaw na bless, samantala yung iba, hindi na bless kasi wala. Di ba? There has to be a unified in our response. Amen? Then letter B, they were unified in their reach. No? Yung pag-abot nila, nakikinig po ba kayo? Amen? Pag-abot nila, and mga kapatid, mahalaga na lahat tayo sama-sama nag-aabot ng mga kaluluwa. Amen? Church, ang purpose natin, mag-abot, no? Hindi para mantulak palayo. Abutin natin ang kapatiran, lalo na yung mga kapatiran na nangangailangan ng tulong, di ba? Dapat, we must be unified in reaching them. Okay? Kaya nga, mga kapatid, dito sa simbahan, iwasan natin na mayroong division. There should be no fraction. Dapat sama-sama tayong mag-aabot. Amen? Sama-sama tayong magso-soul winning. Sama-sama tayong mag-follow up. Sama-sama tayong mag-invite. Amen po ba yun? Di ba? At yan po ang goal natin, mga kapatid. That should be our collective mission. No? Isa tayong response, no? Ang response natin, sana nandito lahat. Pangalawa, aabutin ko itong mga taong ito. Amen po ba yun? No? Why? Kasi alam natin na ang laki ng nawawala sa kanila kung sila'y magpapatuloy na mawawala sa kalooban ng Panginoon Diyos. Amen? At mga kapatid, they did not dispatch, no? Someone, hindi sila nakutos. Peter, ikaw lang pumunta sa bahay ni Thomas. Hindi, lahat sila. Nakikinig po ba kayo? Lahat sila, according to verse 25. Kaya nga kinatok nila yung bahay ni Thomas. At pagbukas si Thomas, siguro lang igulat ni Thomas, ano to? Bakit dito magagawin ng church service? Amen? Sabi niya, Thomas, we have seen the Lord. Grabe, no? Sana ganun tayo, mga minamahal.
Sabi ko sa mga staff worker, pag nagmi-meeting kami, the most important na ipapollow up ninyo on Tuesday ay sino po? Yung wala nung Sunday. Ay ko, huwag nyo na i-follow up yung mga faithful. Ang pinaka-most important follow-up, tinuro sa amin yan ni Pastor Toquero when I was in Aloma, when I was a staff. Sabi ni Pastor Toquero, mga kapatid, ang pinaka-importanting ipapollow up nyo sa Tuesday, kasi Monday, day off ng staff. Pag nagbisita kayo mga staff worker, ay yung mga wala nung Sunday. Amen. Alamin nyo, sabi ni Pastor, alamin nyo kalagayan nila. No? Tulungan nyo sila makabalik. Baka may pinagdadaanan, may problema, sila ang i-follow up natin. Kaya sana ganun din, no? Silently, nakikita natin, there are some empty chairs. Sana in our heart, pinagpipray, Lord, nasa na po kayo, sige, magpipray ko. Kaya di ba sabi ko sa inyo, masakit na baka ikaw ang dahilan kung bakit sila nawala. At kung ikaw nga ang dahilan ng bakit sila nawala, ikaw din ang magiging solusyon para makabalik sila. May amen po ba yan? No? Kaya nga, yan dapat ang purpose natin. That should be our collective mission. Abutin natin sila. Diba? The Bible says, no? He that is spiritual, restore such a one. Yung mga spiritual, tayo yung nag-aabot para ma-restore sila. Amen po ba yun? No? Tandaan natin, our mission here is lahat tayo ay sama-samang lumalago sa ating pananampalataya. Amen. No? At dapat unified tayo sa pag-abot sa kanila. Then letter C, they were also unified in their reasoning. Amen. No? Yung kanilang katwiran, no? At ba't nila pinuntahan si Peter? Anong dahilan nila? Kasi they were excited to tell him about the goodness of the Lord. Amen. No? Dapat ganun di ba? Pag tayo after ng church, dapat ang ating spirit ay masaya. No? Hindi yung parang after mo magsimba, pag uwi mo, yung itsura nyo para kayong nalugi. para bang na-hold up kayo. Di may mga iba, galing ng simba, o ba't kaya na itsura mo? Wala, ito, galing na naman sa simbahan. O ano nangyari doon? Ayun, sinabon na naman. Tapos nilabhan, at hindi pa nakontento si pastor, binanlawan ako 2 beses. Grabe naman ang reasoning ninyo. Amen? Wala naman po akong sinasabon sa inyo Wala naman akong binabanlawan sa inyo. Ang Diyos ang kumakausap sa atin dito. Amen? I mean, unified. Amen? All of the disciples visited the house of Thomas. And then, all of them, they have one reason, di ba? To tell to Thomas, out of excitement, Thomas, we have seen the Lord. Imagine the scenario, mamatay lang ni Jesus sa Calvary cross. They were grieving. Tama? Malungkot sila. Parang nawalan sila ng pag-asa dahil ang leader nila ay right in their very eyes namatay sa Calvary cross. And all of a sudden, nagpakita ang Panginoon. Di ba, you have the good news to tell doon sa mga brethren na malahil. Kaya nga, di ba, sabi ko, di ba, may reason ba't may mga tao ay nang magsimba dahil, di ba, they were humiliated, they were, di ba, horrified, heartbroken, they were hurt. And then all of a sudden, nakita nila ang Panginoon, sabi niya, si Thomas, kailangan malaman ito. May amen po ba yun? Dahil alam namin si Thomas na hurt sa nangyari. That must be our reason to tell the whole world, especially to our brethren, that God loves them. May amen po ba yun? Na hindi tayo tinalikuran ng Panginoon Diyos. Amen? And that must be our reasoning, mga kapatid, no? They came to Peter's Thomas' house not to talk about the music, not to talk about the choir, not to talk about the orchestra, not to talk about the offering. They came to Thomas to talk about the Lord Jesus Christ. May amen po ba yun? At yun ang ini-elevate natin dito as we come to the church. Minsan may mga ibang mga Kristiyano, mali ang mga motibo Umati ng church, wow, ang ganda ng building. Pinag-uusapan yung building, pinag-uusapan, ang daming gwapong member doon. Di ba?
Ang daming magagandang member doon. Ang gaganda ng kotse, ang laki ng parking nila. Wow! But they have never mentioned the name of the Lord Jesus Christ. And that is our collective mission here. Naintindihan niyo po ako. Dapat yung reasoning natin, no, yung thought, yung thinking natin, mga kapatid, we must be focused on the main thing. At ano ang main focus nila nung nakita nila si Thomas? Sabi niya, we have seen the Lord. May amen ba yun? Yun lang ang sinabi nila kay Thomas. Wala nang ibang mga daldalan Wala nang pinag-usapan Verse 25, according to verse 25, isa lang ang sinabi nila, we have seen the Lord. May amen ba yun? So, yan po, no? The collective mission. Dapat ganyan po ang ating hangaring, ang ating adikain na nagkakaisa tayo bilang mga kapatiran dito sa MJBC na ingganyuhin natin yung mga tao. Yung mga nanghihina, nanlulupaypay. Lahat tayo, pinagdaanan natin yan At blessing, may ginamit ang Diyos to encourage us, to bring us to the right path. Amen? To bring us on the right track. Kaya ngayon, nakakapagpatuloy tayo. May ginamit ang Diyos para i-encourage tayo. And that is the church. Amen? And then point number 3. The contrary misery. The contrary misery. So, in verse 25a, in verse 25, when they talk to Thomas, ang sabi nila, we have seen the Lord. Pero ito ang nakakalungkot, na reaction ni Thomas. In verse 25, sabi rito, but he said unto them, except I shall see in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Mga kapatid, makinig kayo sa sasabihin ko. The great danger when you don't attend the church for one Sunday, tandaan nyo na, itong si Thomas nag-absent lang ng ilang Sunday service, isa lang. Pero tingnan mo how stubbornly he became a God. Sometimes it only takes one church service, ganun agad kabilis titigas ang puso natin. The misery, the contrary misery. Imbis na inaasahan natin sana nung narinig ni Thomas na buhay ang Panginoon, we have seen the Lord. Di ba dapat si Thomas talaga, di ba? Dapat ang in-expect natin, di ba, kumbaga sa pelikula ito, kung nanonood tayo, dapat tuwang-tuwa din si Thomas. Pero di ba, imagine nyo sa isip ninyo, yung mga disciple nakangiti, excited. Na magiging response, ay nasa iya magiging response si Thomas, ay excited din. Pero all of a sudden, ang parang sinasabi nito, ano naman ngayon? Di ba? Mga sagot ng bata, ano? Bakit ko? Imagine siguro yung mga disciple, Thomas, ikaw pa ba yan? Thomas, ikaw pa ba yan? Thomas, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo, Thomas? Amen. Na, para bang sinasabi ni Thomas, hindi ako naniniwala. I will not believe. Imagine ilang saan nilang nag-out si Thomas ito? Yan ang nakakatakot. Isang absent pa lang, tinan mo naging puso ni Thomas. Now, i-apply natin ito sa ating personal. Umabsent ka lang isang beses, 2 beses, 3 beses, hindi ka na nagsisimba, hindi ako magtataka na sobrang tigas agad ng puso natin. Amen. May amen ba yan? No? Yan yung danger. Amen? It is amazing how stubborn we are in our disobedience and our faithlessness after we miss church. Amen po ba yun? Imagine Thomas, he was surrounded by people, mga kasamahan niya sa mga other disciples, kasamahan niya ito, sharing the personal testimony of what God did. Pero si Thomas, ang tigas agad ang puso. He refused to believe the Lord Jesus Christ. Alam mo, minsan, sa totoo lang, as your pastor, can I open my heart to you? Isa sa pinakamalaking sakit sa isang pastor ay yung mga member na matagal niya nang tinuruan sa salita ng Diyos. Pero sa bandang huli, tumitigas ang puso.
Ang hirap. No? Imagine, Thomas with the Lord Jesus Christ. Nung hindi pa siya pinapako si Kristo sa Calvary Cross, Thomas was one of the 12 disciples, right? Nakita niya how the Lord Jesus Christ nag-perform ng miracles, how the Lord Jesus Christ, yung mga may sakit, pinagaling. Narinig naman niya, sabi niya na ang anak ng tao ay ipapako sa krus, pero huwag kayong malungkot, after 3 days, He will rise again. May amen pa ba yun? Di ba? Alam mo, minsan, ang pinakamatigas na puso ng tao sa mundo ay hindi ang puso ng mga unbeliever, kundi ang mga puso ng mga believer na naging backslider. Amen. Sabi ng Bible, mas madali pa daw malupig ang isang bansa kaysa sa isang puso ng isang backslider. Kasi naranasan niyo na mag-backslide. Naalala niyo yung nagbabackslide ka, di ba? Parang hirap-hirap mong konbinsihin. Nagpe-pray ka, nasabihan ka, pero ikaw sa isip mo, bahala ka dyan. Kung pakibig sabi niyo, di kung impyerno, paluin kung paluin. Saan ganyan tayo? Minsan nakakagulat na dati napakatapat mo sa Diyos, dati mahal na mahal mo ang Diyos, pero nag-miss ka lang ng isang one Sunday service, tingnan mo, gaano agad kabilis tumigas ang puso mo. The contrary misery, amen? The misery when you miss church, amen? Alam mo, sa totoo lang, minsan, ang hirap paliwanagan ang isang Kristiyano na pala absent sa church service. Ang hirap paliwanagan. Naintindihan niyo yung sabi ko? Hanap nilang paliwanagan. No? Kaya nga, sometimes the agony, no, ng mga pastor, no, sometimes nararamdaman ko rin yung, kunyari yung, Lord, di ba nala yung Panginoon hinuli, di ba lahat ng mga disciple na tinulungan niya, tinirain niya, nung hinuli ang Panginoon, nasa yung mga disciple? Pulasan eh. Si Pedro, napakayabang no? Lord, iwanan ka na nila, pero ako hindi kita iwanan. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, ingat ka. Bukas, bago ang tumilaw ang manok, 3 beses mo kong i-deny. Kakausap lang niya ang Panginoon, ha? Pero the following, sabi lang bukas bago tumilaw, ilang oras lang ang lilipas, kaharap niya ang Panginoon. Nag-pledge siya ng kanyang loyalty sa Panginoon. Nag-pledge siya ng allegiance sa Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Pero sabi niya, ilang oras lang mula ngayon, bago tumilaok ang manok, Pedro, itatatwa mo ko. Hindi lang isa, hindi lang 2 beses. Ilan? Kaya mag-ingat tayo. Bantayan natin puso natin, mga minamahal. Napakabilis lang na ang pusong malambot, sa loob lang ng ilang minuto, ilang oras, pwedeng agad maging solid rock yan. Amen? Na para bagang hindi ka na nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Imagine sabi ni Tomas, I will not believe. Kumbaga sinasabi ng disciple, Tomas, si Kristo pinag-uusapan natin dito. Hindi na kahit si Kristo yan, hindi ako naniniwala. Imagine kanyang response sa 25. Para bang hinahamak niya pa at pinagtatawanan pa si Kristo hanggang hindi ko nakikita ang butas sa kamay at sa tagiliran niya, hindi ako maniniwala. Don't you think that's a mockery? Pang-iinsulto yun, tama? Talang, I'm sure, we are pretty sure, nung si Kristo nakapako sa Calvary Cross, nandun siya. Hindi nga lang siya lumalantad, gaya ni John, dahil uhuling sila ng mga Roman soldier. I'm sure nandun siya sa crowd, amen? Nakita niya face to face, pinakomfort, tapos hahanapan niya ng ebidensya. Kailangan makita ko muna yung butas. At hindi ako maniniwala. Be careful, church. 20 years kang mainit sa Diyos, in a matter of hours, or one Sunday missing the church, pwede agad magbago ang puso natin. Kaya lagi ako nagpapaalala, kapatid, huwag kayong makalimot. Sis,
Lord's Day brads, Lord's Day huwag tayong makalimot. Kasi isa lang, ito one Sunday lang nag-miss si Thomas. Tingnan niyo po ang kanyang naging ugali sa Panginoon. He refused to believe. Amen? Minsan, ang hirap paliwanagan ng isang Kristiyanong backslider. Minsan, mas madali pang kausapin ng unbeliever kaysa sa isang Kristiyano na tumigas ang puso. Ha? Naintindihan siya sabi ko? Isa totoo yan. Kaya nga, mga kapatid, this is a part of us that we try, when we become unfaithful, we try to deny the reality. Kapag nagiging unfaithful tayo, minsan hindi natin nakikita yung katotohanan. No, we are clouded, no, ng ating mga personal na depensa sa sarili natin. We try to defend, we try to justify yung mga wrong decisions natin in life. We try to justify our wrong thinking, no? Na paninindigan natin, alam natin kahit mali tayo, we will deny the reality of the Lord Jesus Christ. And that is the greatest misery. No? Yan ang mangyayari kapag we are nag-miss ka ng Sunday and then nag-miss ka ng second Sunday at hindi na ako magtataka, biglang third Sunday, 1 month hindi ka na magsisimba, 6 months hindi ka na magsisimba, and then for 1 year, imagine, Kristiyano, 1 year hindi magsimba. Sa tingin nyo, gano'ng katigas ang puso niyan? Imagine, every Sunday, the Holy Spirit is howling. The Holy Spirit is convicting, hey, Sunday tomorrow, magsamba tayo, and then, hindi mo, ini-ignore mo ang Holy Spirit. Amen? Now, anong klaseng puso ang Kristiyano na sumisigaw, nagahaw lang Holy Spirit, tomorrow is the Lord's Day, let us worship the Lord. And then ayaw mo. Ibig sabihin, ganun nakatigas ang puso natin. Kaya, stop missing the church. Huwag kayong magmimintis. Amen? Mga kabataan, be careful. No? Ayaw mo sa church, gusto mo sa sanlibutan. Bakit? Kasi sa sanlibutan, nagagawa mo yung mga kagustuhan mong mali. Ayaw mo sa church, kasi ayaw mong pinakikialaman ka. Kung ayaw mong pakialaman ka, edi mamuhay ka ng tama. Amen? Tapos pag nabuntis-buntis ka, napariwala ka dyan, napahama ka, tsaka mo sasabihin, Lord, nasan ka na, Lord? Pero nung ikaw, di ba, may binubuo kong mensahe, ipipreach ko sa inyo ito, yung enjoy now, cry later. Bangan nyo yan. Mag-i-enjoy kayo sa simula, pero iiyak tayo. Amen? Enjoy now. Young people, okay lang. Ayaw mo, wala makapigil sa'yo. Enjoy. Tawa ka ngayon, pero iyak ka mamaya. Amen? No, pero mas maganda lang, ngayon tayo umiiyak, pero mamaya, aaliwin tayo ng Panginoon Diyos. Amen po ba? I mean, ito yung naging misery eh. Imagine, gaano kabilis tumigas ang puso ni Thomas, samantalang isang Sunday service lang ang na-miss niya, pero ganun nakatigas ang kanyang puso. Amen? So be careful. Imagine, sagot niya sa verse 25, pilosopo na siya. Samantalang dati, takot na takot ka, mabanggit lang ang pangalan ng Diyos, ni Kristo, nanginginig tayo lahat, tama? Pero dito si Thomas, ibang Thomas na siya dito eh. Sabi niya, hindi ako naniniwala. By essence, ang sinasabi niya, okay lang. You have seen the Lord, edi, good for you. Sabi niya, na-bless kayo sa Sunday at wala ako, edi okay, edi happy kayo. Ano naman sa akin yan? Kung I did not miss anything, okay lang. Kahit di ako nang-attend, wala namang nawala sa akin. Parang siya sabi niya, mas okay pa rin na nanatili lang ako sa bahay kaysa nagsimba akong tulad ninyo. And that is wow. Mas okay pa rin sa akin na attend ako ng party, nagpunta ako sa ibang lugar nung Sunday kaysa umattend ako ng church. That's the contrary misery that will happen to you kapag sinasanay mo ang sarili mong hindi mo sinasamba ang Diyos. May amen pa ba yan? Kaya mga kapwa ko magulang, ang mga anak ninyo, no? Huwag niyong ituro sa kanila na
pag-attend lang ng church ay ganun kasimple. Sana makita ninyo na hindi lang tayo uma-attend dito, sinasamba natin ang Panginoon Diyos. Dito tayo binabago ng Diyos dito. Dito tayo niluluto lahat ng Panginoon Diyos. Amen? Tinatama ng Diyos ang puso natin dito. Imagine, isang linggo na tayong hindi tama ang puso, isang linggo nang lumipas, ilang araw nang lumipas, hindi tama ang mga pinag-iisip mo. Ngayon, Sunday, lulutuin tayo ng Diyos, itatama tayo ng Diyos, tapos wala ka. Amen? That's the contrary misery that will happen to you. And next po, are you still listening? No? The corrected mindset. No? The corrected mindset. Sabi ni Peter, nagmamatigas si Peter. Hindi ako naniniwala dyan. Di kayo na. Alam mo mga backslider, ito mga satan, di kayo na spiritual. Di kayo na yung pupunta sa langit. Di ba kaya mga sagot ng mga backslider, di ba? Di kayo na yung anak ng Diyos. Di kayo na ang maraming crown. Di kayo na. Baka ingat kayo, mga member, baka sumobra naman kayo sa langit. Hindi nga, ipipilosopin tayo ng mga backslider di kayo na. Pero alam mo, there will come a time that God will have His way to correct us. May mga time na pag hindi ko na kaya, ang sinasabi ko lang kay Lord, binibigay ko na po sila sa inyo. Kayo nang balang mag-collect sa kanila. The disciple attempted to correct Thomas, but it was a failure. Binisita ng disciple si Thomas, pero walang nangyari. Now, sino ngayon ang kailangan bumisita kay Thomas? Si Jesus Christ Himself. Sabi ng siguro ni Kristo, mga disciple, ako bahala kay Thomas. Ako ang haharap sa kanya. Amen. Kaya dito makikita natin na dito na-correct si Thomas nung mismo ng Panginoon Verse 26, tinan niyo po nangyari. No? Hindi madala, hindi makonvince ng mga disciples si Thomas. No? And in verse 26, sabi po ng talata, and after 8 days again. Yan, no? So Sunday, then the following Sunday ulit. Nakikinig po ba kayo? And after 8 days again, his disciples were within. And then dito naman, buti na lang, si Thomas, pumunta. Nakikinig po ba kayo? Then came Jesus, the doors being shut. No, this is, imagine nyo to, no? Nasa church service, saradong pito dahil takot na sila sa persecution ng Roman Empire, di ba? Then all of a sudden, biglang tumagos ang Panginoon. Nakikinig po ba kayo? No? Then came Jesus, the doors being shut, stood in the midst. Bigla nilang nag-appear si Kristo out of nowhere. At again, no, favorite greetings ng Panginoon, peace be unto you. And in verse 27, look kung sino unang tinawag ni Jesus Christ. Then said he to Thomas. May amen pa ba yan? If you're holding a Scofield Bible, naka-color red yan. Naka-color red yan, verse 27. Personal niyang tinawag, Tomas. No? Sabi niya rito, reach hither thy finger. Sabi, ilagay mo rito ang iyong daliri. Behold my hands. And reach hither thy hand, ay abot mo sa akin ang iyong kamay, at inilagay ni Kristo yung kamay ni Thomas sa kanyang tagiliran. Kung ikaw si Thomas, yung palang inabot ni Kristo ang kamay mo at naramdaman mo yung kamay ng Panginoon mainit-init. Siyempre, buhay ng Panginoon, tama? Kung doon pa lang sigurado ikilabutan ka na Sabi niya, di ba ba, Father Peter, no? Sabi niya dito, ano kasi ito natin yan? Sabi niya dito, Tomas, abot mo sa akin ang iyong kamay. Abot mo brad sa akin. Nung ginawa ka ng Panginoon, mga kapatid, di ba doon pa lang, kung ikaw ay
ay tawag dito talagang ano pala, di ba? Yung iba na yung maramdaman mo, di ba? Tapos, pinakita ni Kristo ang kanyang kamay, nakita niya, ang laki ng butas. At hindi pa natapo yan, tapos nilagay yung kanyang kamay sa, at nakapanin na mayroong butas. Amen? Tapos sinabi sa kanya, and be not faithless, but believe. Maya, the Lord Jesus Christ is talking personally to Thomas. Kasi alam ni Jesus Christ na si Thomas ay nawawalan na ng faith eh. At pwede ba mangyari sa atin yan? Ay, nabi ba kapatid, huwag kayong magyayabang niya sa upuan. Huwag niyo sasabihin, hindi ko magagawa yan. Ako mismo, personally, naramdaman ko yung naramdaman ni Tomas. There was a time, ganun din, kapag ako'y backslider, kapag ako'y nakakalimot, talagang dumarating ko sa punto na para akong unbeliever, kumagisip. Kaya nga, kinumpronta siya ng Panginoon, sabi niya, Tomas, no? Huwag kang mawala ng pananampalataya, maniwala ka. May iman ba yun? No? Imagine, yung disciple, sinasabi na buhay ang Panginoon, pero si Thomas ayaw maniwala. Now, sino ngayon ang kumumpronta na mismo kay Thomas para maniwala siya? Si Jesus Christ. Na kung tutusin, dapat hindi ganun eh. Amen? Nandiyan naman ang Bible. Nandiyan naman ang church. Nandiyan naman ang Holy Spirit na nagte-testify na buhay si Kristo. Bakit kailangan niyo pa ba si Kristo mismo ang makipag-usap sa atin para manumbalik tayo? Amen? Para makorek ang ating mindset. Kaya nga, mga kapatid, sana huwag tayong maging dumating ka sa punto na masyado na tayong nagiging, alam mo yun, legalistic, masyado na tayong nawawala ng pananampalataya kasi nagiging pilosopo na tayo. Huwag natin hayaan na mismo ang Panginoon na ang magkumpronta sa atin. Amen? Kaya nga dito, mga kapatid, sinabi niya dito, but believing. And then, nung sinabi lang siya mismo ng Panginoon, ano naging reaction? Paano na-correct natin? Paano natin masabi na correct na ang mindset ni Thomas? Next verse. Verse 28. And Thomas answered, said to him, ano sinabi niya na? My Lord, and my God. And I believe Thomas kneeled down to the Lord Jesus Christ. Lumuhod siya. No? Lumuhod na bilang Panginoon ko, aking Panginoon Diyos. No, para ba ngayon na niya nakilala ang Panginoong Kristo? Sabi ng aking Panginoon, ang aking Diyos ay tunay na buhay. Amen? Na-correct na yung mindset niya. Amen? Yung kanyang mindset na dati na ang sagot niya sa mga disciple, pakialam ko. Pero dito sabi, and Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. May amen ba yun? Kapatid, dito sa simbahan, isa na naman ang ating kinikilalang Panginoon at Diyos ito. Walang iba kundi si Kristo eh. Kaya nga nasa correct mindset here. Hanggang hindi tama ang pag-iisip mo, hindi ka talaga magiging faithful sa pagsamba sa Diyos. May amen? Thank you, Brad, no? Magiging dapat makita natin lahat dito, no, na the corrected mindset. Mga kapatid, dito po, praise the Lord, no? Si Thomas, tinama niya na yung kanyang puso. Amen. And next week, and the following week, umatin na siya ng church. Hanggang hindi tama ang ating isip at puso, hindi ka talaga babalik sa gawain. May amen pa ba yan? Sabi po rito, mga kapatid, marahil, nung pag-alis ng mga disciple, na kinonvince sila si Thomas, siguro pag-alis ng mga disciple, Thomas, in all fairness to Thomas, he was also convicted. Minsan gano'n naman ang Kristiyano eh. Sa sumula, medyo matigas. Pero maya-maya, kikilos ang banal na espiritu, palalambutin. Kaya the following Sunday, si Thomas umaten. Amen. Bakit? Kasi corrected na yung kanyang mindset. Mararamdaman natin kapag hindi na tama ang ating pag-iisip. Amen. And you need to pray for that. Kapag nasa church tayo at nararamdaman mo hindi tama ang isip mo, hindi tama ang puso mo, diyan sa kinaupuan mo, mag-pray ka na.
Lord, tama niyo nga po ang isip at puso ko. Lord, itama niyo nga po ang espiritu ko, Lord. Kasi hanggang hindi nagiging tama ang isip at puso natin, hindi natin kayang bigkasin ang sinabi ni Thomas, my Lord and my God. Nasabi lang ni Thomas yun when his mindset was corrected. Nakikinig po ba kayo? Amen? Kaya nga, yan isang bagay na ma-realize natin. Minsan kasi, hindi na natin nakikita yung mga mali natin eh. No? Sana church, nakikita mo pa rin ang difference between right and wrong. No? Dahil kapag baliktad na ang nasa isip mo, na yung mali mong ginagawa, feeling mo okay lang, at yung mga tamang bagay sa'yo parang galit ka, I think there's something wrong in your heart. Amen? No? Mahihirapan ka talagang mag-worship para sabihin, my Lord and my God. Sabi ng mga iglesia ni Kristo, si Kristo daw ay tao lang. Anong talata yan? Ha? At si Thomas, according sa mga Bible scholar, nung sinabi niya kay Jesus, lumuhod siya. Sabi niya, aking Panginoon at aking Diyos. Sabi, hindi, ang Ama ang kausap. Anong Ama kausap? Si Kristo kausap. Tama? Di ba? Sabi ng mga iglesia, ay hindi, nagulat lang si Thomas. Wow, nagulat. Pambira. Ang linaw ng talata, kaya markahan yung talata na yan. That is a very strong proof that Jesus Christ is God. Amen? Kaya hindi tama ang mindset ng mga ibang reliyon na sinasabi na si Kristo ay tao lang. Thomas was in the right mindset that he was able and recognized that Jesus Christ is both Lord and God. Itong mga ang lalaking reliyon, sabi, hindi, si Kristo tao lang. You are in the wrong mindset. Dahil kung tama ang mindset mo, makikita mo ang si Kristo, Panginoon at Diyos. May amen po ba yun? And last is, are you still listening? No? We have the collective mission, we have the contrary misery, we have the corrected mindset, and last is the compassionate mercy. Minsan may mga Kristiyano pag nag-backslide tayo nang bumalik sa church kasi feeling niya, nahihiya na daw. Pero alam mo, minsan, mag-ingat tayo na feeling mo lang nahihiya ka kaya ayaw mong bumalik, pero totoo, ma-pride ka. Ingat kayo sa mga attitude ninyo na nahihiya po ako kay Lord. Pero totoo, ma-pride ka. Hindi mo kilala ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo nagugulat ang Diyos pag nagkakamali tayo eh. Pag nagkamali, so ano gagawin natin? Humingi lang ng tawad. Pero ang dami nating justification, ang dami nating we dramatize, no? We try to justify yung ating mga pagkakamali, samantalang plain and simple, sabihin lang natin, Lord, forgive me for I have done wrong. And God, because of His compassionate mercy, God is always ready to forgive us. May amen po ba yun? No? Kaya nga dito mga minamahal in verse 27, di ba? Sinabi niya, Thomas, be not faithless, but believing. Imagine, pagpasok ng Panginoon, sino una niyang kinumpronta? Si Thomas. And with all the compassionate, sabi compassion yun, ang tamo kayo ng pamahal. Yes, sabi, doon dumating kung halimbawa, kung tayo ang Diyos, pagkari si Tita lang Diyos, kung sabi niya, buti buhay ka pa naman. Saan mo tatamaan? Buti nga, hindi tayo Diyos eh. Diba, gigil ako sa iyo eh, ha? Ako, sumusobra. Halika dito. Ano sinasabi mo, hindi ako Diyos? Ano sabi mo, hindi ako buhay? Tawa kayo, di ba? Tayo pa naman mapaghiganti sa isip. May mga backside, sana kunin na ni Lord yan. Wala nang karapatan mabuhay yung mga yan. Minsan ganyan tayo, careful.
Pag mali ng iba, ang bilis mong makita. Kaya sarili mo mali, di mo makita. No? Ingat tayo mga matatagal na Kristiyano. Di ba? Pag nagkamali ang mga iba, pakabilis mong mag-judge. Di ba? Kaya nga, may iba, takot magsimpa, bumalik kasi naalala niya yung mukha mo. Ayoko muna magsimba. Baka pag nakita ko si Brother Abet, nako. Pag nakita ko si Sister Nicole, nako po. Buti nila ang kumumpronta kay Thomas ay isang Diyos na mahabagin. Full of compassion and mercy. Amen? Imagine, no? Di ba? Ang ganda ng illustration doon. Thomas? No? Halika dito. Ang ganda ng boses ng Panginoon. And I'm sure the Lord Jesus Christ is not shouting. He was not shouting. He was not blaming Thomas. Halika dito, Thomas. Abot mo sa akin ang kamay mo. Pinakita yung butas. Abot mo yung kamay mo. Nilagay sa tagiliran. Thomas, with all compassion and mercy, huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Lagi kang maniwala sa akin. Siguro yung hagulgol siguro yung biglang nag-sink in yung katigasan ng ulo niya, yung mga inisip niyang hindi maganda sa paniguro, luwa si Thomas, hagulgol siya, napaluhod siya. Siguro si Thomas, kung nandun lang siguro tayo, baka si Thomas, kung ako yun, baka umiiyak ako, hinahalikan ko paano ang Panginoon ko, binabagas ko, my Lord and my God. Bakit sinabi ni Thomas? Siya sabi niya, Panginoon, kahit nasabihan kita ng hindi maganda, naging unfaithful ako sa iyo, pero mahal mo pa rin ako. Amen? Mahal pa rin tayo ng Diyos, kahit ilang beses natin siyang na-fail, nasaktan. Amen? Imagine, sa buong crowd, tinawag personally pangalan mo, Tomas. Grabe. Samantalang ikaw ang backslider doon. Pero tinawag niya, Thomas, come here. What a great opportunity. Jesus Christ, nagpapakita ng mabuting halimbawa sa ating lahat. Amen po ba yun? The Lord Jesus Christ, during that time, did not preach against sin. He did not rebuke Thomas. In fact, ang kanya lang sinabi, peace be unto you. Amen? Hindi niya kinriticize, hindi niya kinagalitan, hindi niya pinaya si Thomas doon sa mga kasama niyang disciple. Instead, anong inabot niya kay Thomas? Ang kamay niya. Imagine the Lord's hand is reaching to you. Thomas, ano yung kamay mo? Kamay ng Panginoon na nag-abot ng una. Hindi naman si Thomas ang, Lord, hindi eh. Sabi ng Panginoon dito eh, reach hither thy finger, and behold my hands. May amen ko ba yun? Sabi niya, ang kamay ng Diyos ang unang nag-abot. Sa totoo lang, hindi naman tayo karapat-dapat eh. Pero ang unang umaabot, kadalasan hindi tayo eh. Sino? Siya. Siya ang unang umaabot. Instead, Jesus Christ extended His hand and invited him, let your faith be strengthened. Alam ng Panginoon na lahat tayo dumarating sa punto ng hihina ang ating pananampalataya. At ang kamay ng Panginoon, inaabot ka niya. Halika anak, bakit inabot ng kamay ng Panginoon si Thomas? Dahil gusto ni Kristo pagtibayin muli ang mga nanghihina nating pananampalataya. May amen pa ba yun? Kaya nga, balikan natin yung mga other disciple. Ito yung blessing, ito yung resulta. Kasi nga, yung disciple, pinuntahan si Thomas. Amen. Kaya nga, mga kapatid, ang ugali natin bilang church, dapat concentrated tayo. Meron tayong collective desire to see our brothers and sisters back in church. Ang trabaho natin bilang magkakapatiran, tiyakin natin
ng kapatid natin sa Panginoon ay maingganyo natin na maging tapat sa pagsamba. Kaya nga, ayaw ng Panginoon na nag-open tayo dito. Ayaw ng Diyos na nag-aaway-away tayo dito. Paano mo ma-encourage ang isang kapatiran na manumbalik kay Kristo kung nakikita ng Panginoon, lagi tayong nag-aawayan dyan? Imbis na maging source of strength tayo, tayo pang source of discouragement. Amen? No? Mga kapatid, kung meron ilalagay ang Diyos sa puso at isip mo na isang tao na tumigil at nawawala, why don't you give them a call? Or text them? Or better, visit them. Amen? Let them know that God loves them. And that we as a church, we miss them. May amen pa ba yun? At pag ginawa natin yan, dapat ang espiritu ng maramdaman ng taong inaabot natin ay spirit ng pagmamahal, hindi spirit ng galit. Amen? I believe naging effective ang other disciple kay Thomas kasi naramdaman ni Thomas ang sincerity ng other disciples. Wala silang sinabi kundi, Thomas, we have seen the Lord. Amen? You will never know what God might do for those that you and I take time to reach them. No? Hindi ganun kahirap sabihin sa isang kapatiran na hindi nakapagsimba ngayon at bukas pupuntahan natin. Hindi po mahirap sabihin na, kapatid, na-miss ka namin. Amen? Kapatid, na-miss ka namin. Kapatid, pinagpipray ka namin. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Rather than, nakita mo, oh, ba't wala ka na naman? Ano naman sumagi sa isip mo? Ba't nagpaday ka sa dyablo? Kaya tuloy, yung tao na yon, imbis na ma-encourage, lalong lumalayo. Kasi ang dating sa kanya, ang church, judgmental. Which is, alam niyo yan, hindi ganun ang church. Kaya nga, be careful of our attitude. Amen? At makita natin that si Kristo, He is a very compassionate God. He is a merciful God. Amen? And mga kapatid, si Jesus Christ ang mismong nag-reach out first kay Thomas. Kaya nga, di ba, isa sa mga bansag nila kay Thomas, the doubting Thomas. Na? From verse 26, he was a doubting Thomas. But pagdating sa 28, he is no longer a doubting Thomas. And all of us, sometimes we doubt the Lord. Pero nung ang Panginoon, ginamit niya ang church, ginamit niya ang Word of God, at siya mismo nakipag-usap sa ating lahat, mabilis nawawala ang doubt. Amen? So ngayon, church, naintindihan niyo ba gaano kahalaga ang pag-attend ng church? Na? Marami tayong namimiss. Na? Imagine kung absent ka ngayong Sunday. Blessing ba yung mensahe? Sabi, wow. No? Ako sa akin, yung inahanda ko to, sabi ko, Lord, alam ko I have failed you many times, but still you are compassionate to me. Amen? Tayong lahat ito tumayo. Let's all stand up, please. Pag tugtog ng ating keyboard, pikit tayo ng ating mga mata. Na? Church, may mga kapatiran ba sumasagi sa puso't isip mo na pinagpipray mo? Na sana nakasama natin sila ngayon. Taas ang kamay. No, pag-pray natin sila. No, baka may inimpress si Lord sa puso mo ngayon na isang pangalan ng kapatiran na marahil wala siya ngayon.
pag-pray natin dito sa altar. That must be our collective mission. Church, huwag kang magliliban ng church kasi kahit isang pagliban lang, sapat na yan para tumigas ang puso natin. And be careful. Check natin ang mga mindset natin. Huwag tayong maging doubting Thomas. No? Patama natin lagi kay Lord. Lord, tama mo po ang aking spirito. At kung tayo man ay nagkamali, tandaan mo, hindi galit ang Diyos. Nalulungkot lang siya. Pero kung ikaw ay lalapit ngayong oras na ito sa Panginoon, yayakapin ka niya. Church, kung kinausap ka ng Panginoon, pumunta tayo rito sa altar, mag-pray tayo. At kung may mga tao na hindi natin kasama ngayong kapatiran, pag-pray natin. Baka ikaw ang gamitin ni Lord. Tawagan, bisitahin, sabihin mo, Brad, sis, na-miss ka namin. Brad, mahal ka ng Diyos. Yan ang mission natin eh. Mga member, mangako tayo kay Lord. Huwag tayong mag-a-absent sa church. Isang absent lang sa church, sapat na para tumigas ang puso mo eh. Kaya nga tayo pumupunta rito para lutuin ng Diyos ang puso natin. Eh wala tayo. Ay lalong patitigasin ng sanlibutan yan. Lalong patitigasin ni Satanas yan. Kaya nga members, huwag niyong sanayin na mag-absent sa church. Mga magulang, ang mga anak ninyo, huwag niyong hahayaan, linggo, nasa bahay lang. Kailangan igapos mo ang kamay at hatakin mo kasama papunta sa church, gawin mo. Kaysa ang demonyo ginagapos ang kanilang mata at puso sa mga maling bagay sa bahay na hindi mo nalalaman. Tama natin ang puso natin, kapatid. Ang Diyos mahabagin. Dumating si Kristo, tinawag niya na may pagmamahal, Thomas, halika dito. Hindi niya kinagalitan, hindi niya pinahiya. Sinabi lang niya, Thomas, huwag ka nang magduda, magtiwala ka lang sa akin. Kaya hagulgul si Thomas eh. Sabi niya, Panginoon, ang aking Diyos. And you know what? After that incident, Thomas did not miss one single church after that encounter with the Lord Jesus Christ. Hindi na siya nag-miss. Kaya nga, members, church service is very important to all of us, to our family. Dahil dito tayo kinaabot ng Panginoon. Sa bahay kasi minsan, ang hirap tayong abutin ng Panginoon kasi sa bahay, busy ka lagi. Sa bahay, ang hirap tayong abutin dahil ang daming gawaing bahay. Busy ka sa trabaho. Sabi ng Panginoon, sa linggo. Ako na ang uunahin ng aking anak, pero minsan linggo, hindi ka pa rin maabot ng Panginoon. Kaya sa bahay, mag-check tayo. Bilangin natin. Ang asawa natin, mga anak, ready na ba? Let us not miss Jesus. Together, let us go to the church and worship Him. Because the Lord Jesus Christ is reaching to all of us. At gusto tayong makasama ng Panginoon. Don't miss Jesus on the Lord's Day. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, Lord, marami pong salamat, Ama, for a very powerful message, Lord. Salamat, Lord. Mas lalo niyo pong pinaunawa sa amin ang significance ng pagpunta ng church. Akala namin ang pagpunta lang ng church ay baliwala lang, na walang nawawala kapag kami nagmi-miss. Pero salamat, Lord, dito sa story niyo po with Thomas and the other disciples. Ngayon namin na-appreciate, nakita ang kahalagahan ng pag-church. Hindi po tao ang pinuntahan namin dito, Panginoon, kundi ikaw. Ikaw ang main reason, Lord Jesus,
ba't kami nandito sa lugar na ito. Because we want to thank you, Lord, for forgiving our sins and saving our souls. And we would like to thank you, Lord Jesus, for the great things that you have done to us and even to our family, Panginoon. I pray, Lord, that this church, Lord, will be faithful to you. And every Lord's Day, Lord, sana maging kumpleto kami rito. Kaya Lord, yung mga kapatiran namin na wala po ngayon, hindi naka-attend, Lord, pabutin niyo sila. Lord, and I pray, Lord, na maramdaman nila ang pagmamahal niyo pa rin sa kanila kahit sa gitna ng kayo'y kanilang kinaligtaan, Panginoon. Tulungan niyo ang church, Lord. Sana magmahalan kami. Huwag kaming maging stumbling block sa bawat isa. Huwag kaming maging stone of offensement, but rather maging encourager kami sa mga kapatiran. And help us, Lord, that MGBC will have a collective mission, that we will be united, unified, Panginoon, na encourage namin ang kapatiran na sana it will be much better if all the members ay narinig ang mensahe niyo ngayong araw na ito. Pagpalain niyo, Lord, ang mga nag-pray, nag-forward, ikaw ang nakakita ng puso nila. Lord, dinggin niyo po ang panalangin naming lahat. Maraming salamat, Lord, for the great Lord's Day na binigay niyo sa amin mula pa kaninang umaga hanggang ngayon, Lord. Sobrang blessed kami, Panginoon. And gaya ng mga disciples, we can also said that we have seen the Lord today. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, for giving your life to us. Maraming salamat for the peace, for the purpose, for your presence, and for your promises na binigay niyo sa amin. Not only today, but for all eternity. And we're giving back to you all the honor and the glory. In Christ's name I pray. And everybody says, Amen. Tayo lahat ay tumayo. Na-bless ba kayo, church? Amen. No? At see you again on the Lord's Day, Wednesday prayer meeting. And after I close in the word of prayer, GLBI, prepare for your exam. No, tayo po mag-pray. Father God, in heaven, Lord, marami pong salamat, Ama, sa araw na ito. Lord, bless the member.